Napano ka? Sa isang tahimik na bayan sa Laguna, isinilang ang pagpapalaya sa isip ng bayan. Isang batang may mata ng karunungan. Sa kanyang panulat, nagising ang mga Pilipino. Jose Rizal, sa utos ng Kapitan General, ikaw ay aming ina-aresto. Ang katotohanan, may kapalit na sakripisyo. Hindi siya lumaban ng dahas. Lumaban siya gamit ang isip at dangal. Panginoon, tanggapin mo ang aking buhay. Fuego! Ang kanyang kamatayan, ang simula ng ating kalayaan. Ito ang palatandaan ng ating pagkalipid. Kalayaan! Kalayaan para sa bayan! Punitin ang sinula! Punitin! Isang punit ng sedula, ang hudyat ng himagsikan. Sa bayan ng Calamba, Laguna, masayang namumuhay ang pamilya Mercado. Habang dala-dala sa sinapupunan ni Doña Teodora ang kapito nilang anak na si Mercado. Sa 19 ng Hunyo, 1861, isang gabi ng kagalakan at biyaya, isinilang sa mundo ang batang magbibigay ng liwanag sa bayan. Francisco! Diyos ko, hindi ko na kaya. Tila maanganak na yata ako. Dora! Napano ka? Manganganak ka na ba? Halika dito. Sige pa, Dora. Ano mo pa? Dora, kaya mo yan, Dora. Alam mo, kakayanin dito, mahal ko. Kumapit ka! Kapit ka, Dora. Malapit na! Kapit ka, Dora. Kakayanin mo. Kapit lang. At sa gitna ng gabi, narinig ang unang iyak ng sanggol, tanda ng bagong buhay at simula ng pag-asa ng bayan. Dora, lalaki ang iyong anak. Napakagwapo ng iyong anak na Dora. Francisco, anak natin. Napakagwapo niya. Ngayon pa lang, Dora, alam ko magiging dakila siya. At palalaki natin siya may takot sa Diyos at puno ng pagmamahal. Oo, Francisco, naway maging mabuti siyang anak ng Diyos. At sa munting tahanan ng mga Mercado, puno ng halakhak at pasasalamat ng gabi, ang sanggol sa karaga ni Doña Teodora, siya ang magiging pag-asa ng lahing Pilipino. Lumipas ang mga taon, lumaking masigla at matalinong bata si Jose sa piling ng kanyang mga magulang. Si Doña Teodora, isang ina na may malasakit at karunungan, ang naging unang guro ni Jose. Jose, tingnan mo ang gamo-gamo. Patuloy siyang lumalapit sa liwanag. Kahit alam niyang mainit, ay lumalapit pa rin siya. Inay, matapang pala ang gamo-gamo. Gusto niya marating ang ilaw. May mga taong gaya ng gamo-gamo anak sumusunod sa liwanag ng kanilang paniniwala. Kahit ang kapalit ay sa kanilang sariling buhay. Sa kanilang tahanan sa Calamba, nagsimula niyang matutunan ang mga unang aral sa buhay. Ang pag-ibig sa Diyos, sa pamilya, at sa kapwa. Ganda pala ng ating bayan, mga kapatid. Ang hangin, ang paligid, at ang bundok. Nagbibigay ito ng kasiyahan.
Pepe, lagi kang sumusulat. Ano na naman iyan? Isang tula ate na tungkol sa ating bayan na ang pamagat ay On Recuerdo, Ami Pueblo. Ang galing mo, Jose. Bata ka pa lang, manunulat ka na. Nabasa ko ang iyong mga huling isinulat kagabi, Jose. Maganda ang iyong ginamit na linya para sa kalikasan. Ngunit mas naramdaman ko ang iyong pagmamahal sa ating bayan. Kuya Pasiano, nais kong ipaalam sa lahat na ating bayan ay dapat mahalin. Hindi lamang sa salita, hindi sa luwa. Tama ka, Pepe. Ang pagsusulat ay hindi lamang sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman, kundi sa paggising ng mga tao. Kaya ipagpatuloy mo yan, Jose. Balang araw, maririnig din ng taong bayan ang iyong salita. Ate Concha, tumisi ka naman. Sa kabila ng masasayang araw sa tahanan ng merkado, dumating din ang unos na yayanig sa puso ni Jose. Ngunit tila tinig lamang ng hangin ang dasal na iyon. Ang liwanag ng mga mata ni Concha ay unti-unting naglaho. At sa araw na iyon, unang nasilayan ni Jose ang mukha ng kamatayan. Kikoy, si Concha! Concha! Si Dora, napano si Concha? Concha! 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 Concha, gising! Concha, huwag mo kaming iwan! Nay, Nay! Pakiusap, gisingan niyo naman siya. Pepe, wala na siya, kapatid. Anak, tanggapin mo na. Si Concha ay sa piling na ng Diyos. At sa murang edad, natutunan ni Rizal ang pait ng pagkawala. Ang pagpanaw ni Concha ang kanyang unang dalamhati, ang unang kirot na nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagmamahal at pagtitiis. Pepe, sigurado ka ba sa iyong gagawin? Kapag nakalis ka na, baka hindi ka makabalik agad. Hindi ka pa naman nakapagpaalam kay ama't ina. Kuya, alam kong mahirap. Pero kung sasabihin ko sa kanila, tiyak hindi nila ako papayagan. Ayoko rin naman na makita sila na lumuluha habang ako umalis. Alam ko, Pepe, ngunit ang mundong iyong pupuntahan ay malayo sa ating bayan. Maraming tukso at sobrang panganib. Ngunit doon mo rin matatagpuan ang kalayaan na iyong hinahangad. Kuya, hindi ako aalis para sa sarili ko. Aalis ako para sa kanila. Para kay ina at para kay ama. Para sa bayang ito na pinapahirapan ng mga Kastila. Pagbalik ko, may magagawa ako. Kung ganun, ipangako mo sa akin, anumang mangyari, hindi mo kakalimutan ng iyong sarili at kung saan ka nanggaling. Nangako ako, kuya. Sa bawat hakbang, sa lupang banyaga ay para sa ating bayan. Sige, Pepe. Mag-ingat ka, kapatid. Dalhin mo ang dangal ng ating bayan kung saan ka man makarating. Salamat, kuya. Nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Jose Rizal. Ang kabanatang magpapanday sa kanya bilang isang tunay na makabayan. Ang batang minsang umiyak sa piling ng pamilya, ngayon lalaking haharap sa mundo upang ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Makalipas ang ilang taon sa Europa, naging ganap na scholar si Jose Rizal. Sa kanyang puso ay nanatiling sariwa ang alaala ng kanyang bayan, ang mga pagdurusa ng mga Pilipino, ang kawalang katarungan ng mga praile, at ang kanyang mga pinangarap na pagbabago. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang akda na magbubukas ng diwa ng mga Pilipino. Ang Noli Me Tangere. At sa mga buwan na walang patid na pagsusulat, natapos ni Jose Rizal ang nobelang Noli Me Tangere noong 1887. Ngunit ang kanyang akda sa halip na purihin ay tinulugsa ng mga praile at opisyal ng Kastila. Tinawag nila siyang erehe at kalaban ng simbahan.
Ngunit sa puso ng mga Pilipino, siya ay naging ilaw ng kamalayan. At noong 1871, sa kabila ng pagod, takot at pangamba, natapos ni Jose Rizal ang El Filibusterismo sa Ghent, Belgium. 2 aklat, 2 sigaw ng kalayaan. Mula sa ploma ni Rizal, tumimo sa puso ng bawat Pilipino ang pagnanais na lumaya. Noong Hulyo 3, 1872, matapos ang mahabang panahon sa Hong Kong, nagbalik muli si Jose Rizal sa Pilipinas, hindi bilang malalakbay, kundi bilang isang Pilipinong may bagong layunin. Ang pagkaisigi ng mga anak ng bayan sa mapayapang paraan. Mga kababayan, matagal na tayong inaapi. Ngunit ang tugon natin dapat hindi buod, hindi pagkakaisa. Tinatag natin ang samahang ito, ang La Liga Filipina, upang pagtibayan ang ugnayan ng bawat Pilipino, palakasin ang loob, at paunlarin ang bayang ito sa tulong ng bawat isa. At sa araw na iyon, isinilang ang La Liga Filipina, isang samahan para sa pagkakaisa, edukasyon at katarungan. Ngunit hindi pa man lumilipas ang 2 araw, narinig na ng mga Kastilang otoridad ang tungkol dito. Jose Rizal, sa utos ng Kapitan General, ikaw ay aming inaaresto. Hindi niyo pwedeng isama si Ginoong Rizal. Wala siyang kasalanan. Hindi ko kailangan tumakas. Kung paglilingkod sa bayan ay kasalanan, ada ako managot. Ginoong Rizal, hindi ka dapat sumama. Labanan natin sila. Hindi, Andres. May oras para sa salita at may oras para sa gawa. Pero ang oras ko ngayon ay tanggapin ang kapalaran. Tandaan ninyo na hindi magpipigil ng tanikala, hindi walang kalayaan. At sa pag-aresto kay Jose Rizal, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang pagtatapon sa tupitan kung saan magpapatuloy siya hindi bilang bilanggo, kundi bilang tagapagturo, manggagamot at tunay na anak ng bayan. Noong 30 ng Disyembre, 1876, ang araw ay sumikat ng may lungkot sa langit ng Maynila. Sa Bagong Bayan, naghahanda ang mga Kastilang sundalo. Ang kanilang mga baril ay itinutok hindi sa isang kriminal, kundi sa isang Pilipinong sumulat ng katotohanan. Manalangin ka, tumingin ng tawad. Padre, wala akong galit, sinipot sa sino man. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, tatanggapin ko ng buong puso. Habang siya ay naglalakad, tila bawat hakbang ay tunog ng dangal. Bawat pahinga ay himig ng kalayaan. Sa kanyang dibdib ay walang galit, tanging kapayapaan ng pananalig sa Diyos. Panginoon, tanggapin mo ang aking buhay. Handog ko para sa ilang bayan.
Consumatum est. Fuego! At sa pagpatak ng kanyang dugo sa lupang tinubuan, simimbol ang binhi ng kalayaan. Ang kanyang kamatayan ay naging liwanag sa dilim. At ang kanyang pangalan isang sigaw na kailanman ay hindi muling mapapatay. Mga kapatid, narinig niyo ang nangyari kay Dr. Jose Rizal? Ang bayani ng ating lahi ay tinaslang ng mga Kastila. Hindi ba't kapayapaan lang kanyang hangad? Bakit kailangang patayin ang taong walang kasalanan? Sapagkat natatakot sila sa katotohanan, si Rizal ay hindi gumamit ng sandata. Ngunit ang kanyang salita ay mas matalim pa kaysa sa espada. Ngayon, mga kapatid, tayo naman ang magpapatuloy sa kanyang sinimulan. Ngunit paano Supremo? Tayo'y mga walang armas, tayo'y mga gutom, tayo'y mga alipin. Tayo ay alipin sa ngayon. Ang apoy sa ating dibdib ang magiging sandata. Ang ating sigaw ay magiging bala. Kung si Rizal ay nag-alay ng buhay para sa ploma, ialay din natin ang atin para sa laban. At sa sandaling iyon, inilabas ni Bonifacio ang kanyang sidula, ang simbolo ng pagiging sakop ng pamahalaang Kastila. Palayan! Palayan para sa bayan! Punitin ang sidula! Punitin! At doon, sa maliit na puok ng pugad ng lawin, nagsimula ang unang sigaw ng kalayaan. Ang mga pangarap ni Rizal ay naging apoy sa puso ng bayan, at ang kanyang kamatayan ay naging simula ng revolusyon. Ang buhay ay inalay sa bayan, hindi kailanman mamamatay. Hanggat may pusong Pilipino, mananatiling buhay ang apoy ng kalayaan. Tá liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe segue o som, pode crer, bola da vez. Comandando as mixagens com os melhores DJs. Pissarra, São Domingo, São Geraldo do Araguaia. Praia da Gaivota, simplesmente a melhor praia. Popozuda rebolando, popozuda bronzeada. De dia tá na praia e à noite na balada. Mostra a marca do biquíni, sensual, bem queimadinha. Rebolando até o chão, mas sem perder a linha. Serra das Andorinhas, pode crer, cartão postal. Domingo nas Três Quedas tem que liberar geral.